Napakainit ng sikat ng araw sa umagang yon. Sumisikat sa aming malawak na bintana at ang halimuyak ng sariwang kape ay bumabalot sa buong bahay. Pinagmasdan ko ang nangiti ni Cole habang isinusubo niya ang bacon na inihanda ko para sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking tiyan kung saan nakapaloob ang aming magiging anak. "Kumusta ang baby natin, mahal?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ginitian ko siya. Nagpaparamdam na naman, parang excited na ring makita ka, Daddy. Ilang minuto lang ang lumipas. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello? Ma'am Ava, si Mang Tonyo po ito." Si Mang Tonyo? Ang matandang assistant ng aking yumaong lolo. Bakit siya tumatawag? "Naku, Mang Tonyo, kumusta po kayo? May problema po ba?" Ang boses niya sa kabilang linya ay may bahid ng pagmamadali at pag-aalala. "Ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito sa St. Jude Hospital. Ngayon na, may importante po akong sasabihin tungkol po kay Sir Cole." Nagmadali akong magmaneho patungong St. Jude Hospital. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Mang Tonyo. Si Cole. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko mawari ang pagkabahala na bumabalot sa aking puso. Bumaba ako ng sasakyan at halos tumakbo sa loob ng ospital. Bumungad sa akin ang amoy ng gamot at ang puting pader na tila walang katapusan. "Mang Tonyo, nasaan po kayo?" Nakita ko siya sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang VIP room. Ang mukha niya ay puno ng awa at lungkot. Kinabahan ako. "Ma'am Ava, sumilip po muna kayo rito." Dahan-dahan akong lumapit. Ang pintuan ng VIP room ay bahagyang nakabukas. Sumilip ako. Ang puso ko ay tila binibiyak sa nakita ko. Naroon si Cole, ang aking Cole, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng isang babae. Si Stella, ang babaeng kilala ko bilang kaibigan niya. Maingat niyang hinaplos ang buhok ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Okay ka lang ba, mahal ko? Malapit na ang lahat. Malapit na tayong magkasama." Narinig ko ang boses ni Cole. Ang parehong boses na nagbubulong ng matatamis na salita sa akin. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay para sa ibang babae. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Napalitan ng pumipintig na tunog sa aking mga tainga. Ang aking tiyan, kung saan nakapaloob ang aming anak, ay tila nanigas. Hindi ako makahinga. Hindi ko maramdaman ang aking mga paa. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga kamay, kasabay ng pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking pisngi, mainit at puno ng kirot. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak. Hindi ito pwedeng mangyari. Isang bangungot lang ito. Ang lahat ng pangarap ko, ang lahat ng tiwala ko, ang lahat ng pagmamahal ko ay gumuho sa isang iglap. Isang basag na salamin na hindi na kayang buuin pa. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilin ang hikbi na gustong lumabas. Ang sakit ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ito ay higit pa sa pisikal na sakit. Ito ay sakit ng kaluluwa. Hinihila ako ni Mang Tonyo palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. "Ma'am Ava, kailangan nating umalis. Mas marami pa kayong dapat malaman." Hindi ko pinansin ang kanyang mga salita. Ang tanging nakikita ko ay ang masuyong pagtingin ni Cole kay Stella. Ang pagtataksil sa kanyang mga mata. Tumakbo ako. Tumakbo papalabas ng ospital. Papalayo sa katotohanan na sumira sa aking mundo. Ang sariwang hangin sa labas ay hindi kayang palamigin ang apoy sa aking dibdib. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan at ang bawat patak ay tila nakikisimpatya sa aking mga luha. Ang mga sasakyan ay lumipas, ang mga ilaw ay kumukutitap, ngunit ang lahat ay malabo sa aking paningin. Napatigil ako sa gitna ng sidewalk
Basang-basa. Ang aking tiyan ay tila pinipiga. Bigla, isang lamig ang dumaan sa aking katawan. Hindi ito mula sa ulan. Ito ay mula sa galit. Ang puso ko na puno ng pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na bato. Ang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang mga mata kong namumula ay naging matalim. At ang panginginig ng aking kamay ay napalitan ng paghihigpit ng kamao. Hindi, hindi ko ito hahayaan. Hindi ito matatapos dito. Napakasakit ng bawat paghinga. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumatagos sa aking balat. Ngunit mas matindi ang kirot sa loob ng aking dibdib. Pinilit kong i-start ang sasakyan. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang daan pauwi ay napakhaba. Tila ayaw nang matapos. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ang imahe ni Cole at Stella. Ang mga salita niya, ang haplos niya. Paano? Paano niya nagawa iyon? Pagdating ko sa bahay, nagmamadali akong pumasok. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip na humihila sa akin. Nagtago ako sa banyo, inilak ang pinto. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Tila ba gusto nilang hugasan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nakita ko sa vanity table ang ultrasound picture ng aming baby. Isang maliit na itim at puting larawan na nagpapakita ng isang maliit na bukol na lumalaki sa aking sinapupunan. Ang pruweba ng aming pagmamahalan. Ngayon, ang larawan na yon ay tila isang malaking biro, isang paalala ng kasinungalingan. Paano, Cole? Paano? Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ilang oras ang lumipas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Alam kong si Cole na yon. Kailangan kong magpakatatag. Pinunasan ko ang aking mga luha. Pilit na inayos ang aking sarili. Hindi niya dapat malaman na alam ko na. Hindi pa. Lumabas ako ng banyo. Ang aking mukha ay tila walang buhay. Sinalubong ako ni Cole sa sala. Mahal? Bakit basang-basa ka? Umuulan ba sa labas? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Pilit akong ngumiti. Oo. Bigla kasing bumuhos. Naglakad-lakad lang ako saglit. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ang yakap na dati ay nagpaparamdam sa akin ng seguridad. Ngayon ay tila isang malaking kadena. Masyado kang nag-aalala sa baby. Magpahinga ka na. Mahal, nag-dinner ka na ba? Umiling ako. Wala akong gana. Akyat na ako. May problema ba, Ava? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalim na ngayon. Pilit kong pinanatili ang kalmado. Pagod lang siguro ako, Cole. Ang init ng panahon. Hindi na siya nagsalita. Ngunit ramdam ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magbantay. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Cole, sinimulan kong hanapin ang mga pruweba. Hindi ko nahahayaang baliwalain ang aking kutob. Sinimulan ko sa kanyang office. Maingat kong hinalughog ang kanyang mga drawer. Wala akong makita sa una. Puro papeles lang ng negosyo. Pero pagdating sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng tumpok ng mga magazine, nakita ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Isang eleganteng jewelry box. Walang laman, ngunit sa loob nito ay may naka-engrave na pangalan. Stella. Kumirot ang aking puso. Ito pala ang dahilan kung bakit wala siyang binigay sa akin noong anniversary namin. Nanginig ang aking kamay. Ibinaba ko ang kahon. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Sa bulsa ng kanyang business jacket, nakita ko ang isang resibo. The Grand Hotel, Suite 101, at ang petsa. 2 linggo lang ang nakalipas. Sa parehong petsa kung kailan sinabi niyang may business trip siya sa Cebu. Ngayon ay nagiging malinaw na ang lahat. Ang kanyang mga pagliban, ang kanyang mga biglaang emergency meeting, ang kanyang pagiging abala sa cellphone. Isang gabi, narinig kong tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang office. Pumasok ako at nakita ko itong naiwan sa desk niya. Hindi ko dapat gawin ito. Pero ang kuryosidad at ang sakit ay mas matindi.
Binuksan ko ang kanyang cellphone. Sa messages, nakita ko ang isang text mula kay Stella. Baby, na-miss kita. Kailan mo ako dadalawin ulit? Alam mo namang mahirap ang walang ikaw. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo. Pilit kong binura ang text, ibinalik ang cellphone sa lugar nito. Nang gabing iyon, habang nasa kama kami, nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang pagtawag ni Cole. Lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa kanyang office. Pumikit ako, pilit na hindi umiyak. Ngunit ang bawat hikbi ay tila nagpaparamdam sa akin ng lalong matinding sakit. Mula sa office, narinig ko ang kanyang boses. May lambing, may pagmamahal. Bukas, magkasama na tayo. Hintayin mo ako. Hindi para sa akin ang mga salitang iyon. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Ngunit sa loob ko, isang apoy ang dahan-dahang nagliliyab. Ang apoy ng galit at puot. Hindi ko hahayaan ang kasinungalingang ito. Hindi na ako ang dating Ava na mahina at bulag. Hawak ko ang aking tiyan. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kinabukasan, isang desisyon ang nabuo sa aking isip. Hindi na ako magpapabulag. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, ang bawat detalye. Hindi ko na hinintay na umalis si Cole. Nagbihis ako, kinuha ang aking cellphone at wallet, at nagmaneho patungo sa isang tahimik na cafe sa labas ng syudad. Ito ang lugar na sinabi ni Mang Tonyo na pagtatagpuan namin. Nang makita ko si Mang Tonyo na nakaupo sa isang sulok, agad akong lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Tila ba nagdadala siya ng mabigat na pasanin. Mang Tonyo, bati ko, at naupo sa tapat niya. Ma'am Ava, bulong niya, halos hindi marinig. Kumusta po kayo? Hindi po maganda, Mang Tonyo. Prangka kong sagot. Ang nakita ko kahapon, napayo ko si Mang Tonyo. Patawarin niyo po ako, ma'am. Kailangan niyo pong makita yon. Bakit? Bakit kailangan kong makita ang pagtataksil niya? Ang galit sa aking boses ay hindi ko na napigilan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ma'am, matagal nang may kutob ang lolo niyo tungkol kay Sir Cole. Ang lolo niyo ang nag-utos sa akin na ayusin ang lahat para makita niyo mismo. Nabigla ako. Ang lolo? Ang lolo? Pero bakit? Bakit niya gagawin iyon? Gusto po ng lolo na magising kayo, ma'am. Gusto niyang makita niyo ang tunay na kulay ni Sir Cole bago pa mahuli ang lahat. Ang lolo niyo po. Alam niya ang lahat. Napakagat ako ng labi. Ang matalino kong lolo. Hanggang sa huli, pinoprotektahan pa rin niya ako. Ano pa po ang alam niyo, Mang Tonyo? Tungkol saan ang lahat ng ito? Inilabas niya ang isang brown envelope. Nandito po ang mga ebidensya, ma'am. Mga transaksyon ni Sir Cole na hindi niya idineklara. Mga pondo ng kumpanya na inililihis niya sa ibang account. Kinuha ko ang envelope. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Mga bank statements, mga financial reports, lahat ay nagpapakita ng illegal na gawain ni Cole. Gusto niyang kunin ang lahat, ma'am. Ang buong Kensington Group, pati na po kayo. At ang magiging anak niyo, balak niyang alisin sa lahat ng mana. Malamig na lamig ang aking buong katawan. Hindi ko akalain na kayang gawin ni Cole ang ganito kalalim na pagtataksil. Inilabas ni Mang Tonyo ang isang maliit na kahon. Isang lumang kahoy na kahon na may nakaukit na disenyo. Ang lolo niyo po ang nag-iwan nito. Para sa inyo, ma'am. Kapag dumating ang tamang panahon, binuksan ko ang kahon. Sa loob ay mayroong isang maliit na susi ng KETSAT, isang USB drive at isang sulat na nakatupi. Kinuha ko ang sulat. Ito ay sulat kamay ni Lolo. Ang kanyang pamilyar na handwriting. Mahal kong Ava, nalaglag ang sulat mula sa aking mga kamay. Nanginginig ang aking buong katawan. Ako? Ang may-ari ng 90% ng Kensington Group?
Buong buhay ko, inakala kong si Cole ang mamamahala sa kumpanya dahil sa kanyang abilidad sa negosyo. Inakala kong isa lang akong simpleng asawa. Ngayon, ang lahat ay nagbago. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Kapangyarihan. Hindi ito pwedeng mangyari, Mang Tonyo. Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Totoo po iyan, ma'am. Ang lolo niyo po ay henyo. Alam niya na darating ang araw na kailangan niyo ang lahat ng ito. Muling tumingin ako sa loob ng kahon. Ang USB at ang dokumentong may tatak na top secret ay tila nagsasabi sa akin ng isang bagong kabanata. Ang aking mundo ay gumuho, oo. Ngunit sa ilalim ng mga guhong yon, isang bagong Ava ang dahan-dahang lumilitaw. Isang Ava na handang lumaban. Ang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog. Ang mga bagong impormasyon mula kay Mang Tonyo ay bumabalot sa aking isip. Tila isang kumunoy na humihila sa akin. Ako pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Ako. Pumikit ako. Hinahaplos ang aking tiyan. Para sa'yo, anak. Hindi ko hahayaang mawala sa'yo ang karapatan mo. Kinabukasan, habang nasa business meeting si Cole, sinimulan ko ang aking plan. Kailangan kong kumpirmahin ang lahat ng sinabi ni Mang Tonyo. Kailangan ko ng sariling ebidensya. Isinaksak ko ang USB drive sa aking laptop. Agad akong bumungad sa isang folder na may nakalagay na Kensington Group, Confidential. Binuksan ko ang mga files, isang listahan ng mga shares, at doon, malinaw kong nakita ang aking pangalan, Ava Kensington, na may nakalagay na 90% trust beneficiary. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang lolo ko ay henyo talaga. Bukod sa mga shares, naroon din ang detalyadong financial reports. Sinimulan kong ikumpara ang mga ito sa mga reports na nakikita ko sa bahay na inihahanda ni Cole. May discrepancies. Malaki. Ang mga pondo na dapat ay para sa kumpanya ay inililihis sa iba't ibang account. Mga shell companies at ang beneficiary ng mga ito, isang kumpanyang nakapangalan sa isang A. Gomez. Alam kong si Stella Gomez ang pangalan ni Stella. Malamig na lamig ang aking buong katawan. Hindi lang pera ang ninakaw niya, kundi ang tiwala ko at ang kinabukasan ng aming anak. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan kong kumilos ng normal sa bahay, ngunit ramdam ko ang pagbabago sa aming pagtitinginan ni Cole. Naging mas matalas ang kanyang mga mata. Mas madalas siyang magtanong tungkol sa aking mga pinagkakaabalahan. Mahal, bakit parang abala ka ngayong mga nakaraang araw? May pupuntahan ka ba? Tanong niya isang gabi habang kumakain kami. Wala naman. Nagbabasa lang ako ng mga magazines. Alam mo na, para may mapagkaabalahan habang hinihintay ang baby. Pilit akong ngumiti. Magazines? Wala ka namang hilig sa ganyan dati. Puna niya, at tila pinag-aaralan ng aking bawat reaksyon. Naramdaman ko ang kaba, ngunit hindi ko ito ipinahalata. Nagbabago ang tao, Cole, lalo na pagbuntis. Hindi na siya nagsalita. Ngunit ang tingin niya ay nanatili sa akin. Alam kong may hinala na siya. Isang hapon, papunta ako sa aking regular check-up sa OBGYN. Nagmamaneho ako nang biglang naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng manibela. Kumirot ang aking puso. Ano yon? Sinubukan kong preno, ngunit tila walang bisa. Ang preno ay ayaw gumana. Napasinghap ako. Ang mga sasakyan sa paligid ay nagmamadali. Ang busina ay malakas. Nasa EDSA ako at bumibilis ang takbo ng sasakyan. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pilit kong iniikot ang manibela. Pilit na iniiwasan ng ibang sasakyan. Ang aking tiyan ay kumirot sa takot. Ang baby! Sa isang iglap, narinig ko ang malakas na tunog ng pagkabangga. Bumangga ang aking sasakyan sa isang barrier. Ang impact ay malakas at naramdaman ko ang paghampas ng aking katawan sa seatbelt.
Sumakit ang aking ulo at bumalot sa akin ang dilim. Ang huling nakita ko ay ang basag na salamin at ang usok na lumalabas sa harap ng sasakyan. Pagdilat ko, nasa loob na ako ng isang ambulansya. May mga paramedic na umaasikaso sa akin. Miss, okay ka lang po ba? Nasaan po ang sakit? Ang tiyan ko, ang baby ko, bulong ko. Pilit na inabot ang aking tiyan. Stable po kayo, miss? At ang baby niyo po, ayon sa initial check-up, ay okay lang din. Nakaschedule na po kayo sa emergency room. Huminga ako ng malalim. Ligtas ang anak ko. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa aking isip. Ang preno. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya. Sino? Sino ang may gustong mangyari ito sa akin? Ang tanging naisip ko ay sina Cole at Stella. Kinabukasan, pagkatapos kong ma-discharge, nagpasya ako. Hindi na ako pwedeng maghintay. Kailangan kong makipag-usap sa lawyer ni Lolo. Ang tanging taong makakatulong sa akin para mas maunawaan ang diwata ng pamilya. Nagmaneho ako patungo sa lumang building ng law firm ni Attorney Tan, ang abogado ng pamilya namin. Pagpasok ko sa office niya, sinalubong ako ng kanyang assistant. Good morning, Ma'am Ava. Pinapapasok na po kayo ni Attorney Tan. Nakaupo si Attorney Tan sa kanyang desk. Ang kanyang mga mata ay naggulat nang makita ako. Ava, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Attorney, kailangan ko po ng tulong niyo. Direkta kong sabi. Tungkol po sa lolo at sa diwata. Kinuha ko ang USB drive mula sa aking bag at iniabot sa kanya. Binuksan niya ito at nakita ko ang pagtataka sa kanyang muka habang nakikita ang mga files. Maya-maya, tiningnan niya ako ng seryoso. Ava, ang lolo mo. May iniwan siyang isang napakahalagang kondisyon sa diwata. Isang bagay na alam kong hindi pa alam ni Cole. Kumirot ang aking puso. Ano po iyon, attorney? Ang tunay na may-ari ng Kensington Group ay malalantad sa sandaling magkaroon ng tagapagmana. Diretsahang sabi ni Attorney Tan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking tiyan. Ang iyong anak Ava, siya ang magbubunyag ng lahat. Napakagat ako ng labi. Ang aking tiyan ay tila kumirot muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sa takot. Ito ay sa determination. Ang sinabi ni Attorney Tan ay nagpabago sa lahat. Ang aking anak, siya ang susi. Para sa kanya, kailangan kong lumaban ng buong tapang. Hindi na ako maaring magtago. Kailangan kong harapin ang mga kalaban ko. Isang hapon, habang naglalakad ako sa isang upscale mall, nakita ko si Stella. Nakasuot siya ng mamahaling damit, bit-bit ang isang designer bag, at tila walang problema sa mundo. Ang galit sa aking dibdib ay biglang kumulo. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang aking mga paa ay matigas. Stella, tawag ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng panggigipit. Lumingon siya at nagulat ang kanyang mukha nang makita ako. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuksong na ngiti. Oh, Ava, kumusta ka? Mukhang haggard ka yata, dear. Siguro dahil sa pagbubuntis, no? May himig panunuya sa kanyang boses. Pumikit ako ng mariin. Hindi ko hahayaang kainin ako ng galit. Alam kong ikaw ang kasama ni Cole sa ospital. At alam ko rin ang lahat ng kalokohan ninyo sa kumpanya. Dinapawi ang nangiti sa kanyang labi. Ngayon ay takot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo, Ava? Nababaliw ka na ba? Nababaliw? Mas nababaliw kayo ni Cole sa pera at kapangyarihan. Akala niyo ba hindi ko malalaman? Ang mga transaksyon sa ilalim ng pangalang A. Gomez, akala niyo ba hindi ko makikita? Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay nagpaling-paling, tila naghahanap ng takasan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko kilala ang A. Gomez na yan. Pagtanggi niya, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag sa katotohanan. Talaga? Kung ganoon, bakit mo nakakausap ang isang Mr. Dela Cruz
na may kinalaman sa dating business rival ni Lolo. Sinadyang kong ibulalas ang pangalan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Paano mo nalaman ang pangalang yan? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, alam ko ang lahat, Stella. At alam kong ginagamit ka lang ni Cole. O baka naman, ginagamit mo lang din siya para makaapaghiganti sa lolo ko? Natahimik siya. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila ba may mabigat siyang pasanin na ngayon lang nabunyag. Hindi mo naiintindihan, Ava. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagsisisi. May utang na loob ako kay Mr. Dela Cruz. Ang pamilya ko. Sinira ng lolo mo ang pamilya ko dati. Akala ko makakaganti ako. Napasinghap ako. Hindi ko inaasahan ang revelasyong ito. Ang pamilya ni Stella ay may kinalaman sa dating kaaway ng lolo. Anong ibig mong sabihin? Dati, may maliit na kumpanya ang daddy ko. Nagkaroon sila ng laban sa negosyo ng lolo mo. Hindi ko alam ang buong detalye. Pero sa huli, nawala ang lahat sa amin. Naghirap kami, Ava. Ang lolo mo ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may halo ring lungkot. Nilapitan ako ni Mr. Dela Cruz. Sinabi niya sa akin na tulungan ko siyang pabagsakin ng Kensington Group. Nagamitin ko si Cole para sirain ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo. Parang bumalik ang lahat ng dugo sa aking ulo. Hindi ko alam na may ganito palang kasaysayan. Kaya ka lumapit kay Cole? Kaya mo siya ginamit? Kailangan ko, Ava. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan namin. Naisip ko na ito ang pagkakataon para makaganti sa pamilya mo. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang paglamig sa aking buong katawan. Hindi ko akalain na may mas malalim pa palang motibo sa likod ng lahat ng ito. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala mas madali kayong magkasundo ni Cole. Pareho kayong may sakit sa puso. Pareho kayong nabulag sa galit at kasakiman. Nanatiling tahimik si Stella. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Hindi na siya ang mapanuksong Stella na kilala ko. Ngayon, isang babaeng puno ng pighati at galit ang nasa harapan ko. Hindi nagtagal. Umalis na si Stella. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Iniwan niya akong puno ng pag-iisip. Hindi lang si Cole ang kalaban ko. May mas malaki pa palang larong nagaganap. Pag-uwi ko, nanginginig pa rin ang aking katawan. Ang pagtataksil ni Cole, ang mga lihim ni Stella, at ang nakaraan ng lolo ko. Lahat ay nagkakahalo sa aking isip. Nang gabing iyon, umuwi si Cole. Tila may alam na siya. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang boses ay puno ng galit. Anong ginawa mo, Ava? Bakit ka nakialam? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig na malamig. Parang hindi ko na siya kilala. Ang tao sa harap ko ngayon ay isang estranghero. Ang tanong ni Cole ay nagpalamig sa aking buong katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang mga mata niya ay halos magliyab. Ngayon, wala nang pagpapanggap. Ang tunay na Cole ay nasa harap ko na. Nakialam ako dahil ito ang tama, Cole. Matatag kong sagot. Pilit na pinanatili ang kalmado. Dahil ninanakaw mo ang pinaghirapan ng lolo ko at sinisira mo ang pamilya natin. Napakuyom siya ng kamao. Wala kang alam, Ava. Kung sino ka lang para husgahan ako? Ako ang asawa mo at ako ang ina ng anak mo. At mas importante, ako ang Ava na niloko mo. Bigla siyang lumapit sa akin. Ang kanyang muka ay halos dumikit sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit. Pwes, kung ayaw mong manahimik, sisiguraduhin kong mananahimik ka. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng banta. At sisiguraduhin kong wala kang mapapala sa lahat ng ito. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ako umatras. Ngayon, alam kong nasa digmaan na ako. Kinabukasan,
Isang notification ang dumating sa aking email. Isang emergency board meeting sa Kensington Group. Ang agenda? Changes in leadership and corporate restructuring. Alam kong ito na ang simula ng kanyang plano. Sinubukan kong tawagan si Mang Tonyo, ngunit hindi niya sinasagot. Pati si Attorney Tan, hindi rin makontakt. Nag-iisa ako. Maya-maya, may dumating na package sa bahay. Isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Isang lumang family photo namin. Ako, si Lolo, at si Cole. Noong bagong kasal pa lang kami. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maliit na text. Mag-ingat ka, Ava. Hindi lang pera ang habol niya, pati ang buhay mo at ng anak mo. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera, may mas malalim pa. Isang umaga, papunta ako sa aking final check-up sa OB/GYN. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang babala sa sulat ay bumalik sa aking isip. Sinubukan kong mag-ingat sa pagmamaneho nang makarating ako sa isang kanto na medyo madilim. Isang malaking truck ang biglang humarurot mula sa kabilang direksyon. Napasinghap ako, hindi niya ako nakita. Pilit kong iniikot ang manibela, pilit na iniiwasan ng truck, ngunit huli na. Isang malakas na tunog ng pagkabangga ang narinig ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sasakyan. Ang aking tiyan ay sumakit ng matindi. Isang matalim na kirot ang kumalat sa aking buong katawan. Dilim. Nang imulat ko ang aking mga mata, naramdaman ko ang sakit sa bawat bahagi ng aking katawan. Ang ilaw ng emergency vehicle ay kumikislap. Miss, gising na po kayo? Tanong ng isang lalaki. Pilit kong tiningnan siya. Ito ang paramedic. Ang baby ko! Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Okay lang po ang baby, miss. May slight contusion lang po kayo sa tiyan, pero stable po ang pulso ng baby. Napahinga ako ng malalim. Nagpapasalamat ako sa Diyos, ngunit may isang bagay na nagpakaba sa akin. Hindi ito aksidente. Nang biglang, naramdaman ko ang paghila ng aking kamay. Ava? Okay ka lang ba? Nilingon ko. Si Mang Tonyo. Mang Tonyo, paano kayo napunta rito? May nag-text po sa akin, ma'am. Nagbabala na may masamang mangyayari sa inyo ngayong araw. Dali, kailangan nating umalis dito. Tinulungan niya akong bumaba sa stretcher. Paglabas namin sa ambulansya, isang lalaking matangkad at may seryosong mukha ang lumapit sa amin. Nakasuot siya ng itim na suit. Ma'am Ava, ako po si Rafael Tan. Anak po ako ni Attorney Tan. Nag-aalala po ang daddy sa inyo. Inabot niya ang isang cellphone sa akin. Pakikinggan niyo po ito, ma'am. Naglagay po kami ng recording device sa office ni Cole. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang cellphone. Pinindot ko ang play, ang boses ni Cole at ni Stella. Kailangan nating siguraduhin na mawawala si Ava, lalo na ang batang iyan. Malaking sagabal sila sa plano natin. Hindi ba masyadong risky, Cole? Paano kung may makakita? Boses ni Stella. Kailangan nating gawin para maging atin ang lahat. Wala ng Ava, wala ng baby. Ang puso ko ay tila pinipiga. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi lang ako ang target, pati ang anak ko. Naramdaman ko ang galit na nagliliyab sa aking dibdib. Hindi na ito laro. Ito ay paglaban para sa buhay. Tiningnan ko si Mang Tonyo at si Rafael. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan. Bulong ko. Hindi ko hahayaang mangyari ito sa anak ko. Lumipas ang ilang araw. Dinala ako ni Mang Tonyo at Rafael sa isang safe house malayo sa syudad at sa mga mata ni Cole. Ito ay isang tahimik na lugar na papalibutan ng luntiang halaman na tila nagsisilbing kanlungan mula sa magulong mundo. Dito, sa katahimikan, unti-unting gumaling ang aking mga sugat, hindi lang ang pisikal, kundi pati na rin ang emosyonal. Ngunit kasabay ng paghilom ay ang pagtindi ng aking determinasyon. Ang bawat salitang narinig ko sa recording
ay nagpapatibay sa aking loob. Hindi na ako ang dating Ava. Ma'am Ava, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Tanong ni Mang Tonyo isang umaga habang nag-aalmusal kami. Mas maayos na po, Mang Tonyo. Sagot ko at hinaplos ang aking tiyan. Para sa baby, kailangan kong maging malakas. Lumapit si Rafael, bitbit ang isang laptop at ilang folder. Ava, narito ang lahat ng ebidensya na nakalap namin. Ang mga bank statements, ang mga dummy corporations, ang mga transaksyon ni Cole sa ilalim ng pangalan ni Stella at ang audio recording. Binuksan niya ang laptop at ipinakita sa akin ang isang complex spreadsheet. Ang bawat numero ay tila sumisigaw ng kasakiman at panloloko. Kailangan nating ayusin ito, Ava, paliwanag ni Rafael. Ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan nating ipakita sa board na hindi lang basta pagtataksil ito. Ito ay crime. Tumango ako. Kailangan nating magplano, Rafael. Kailangan kong maipakita sa lahat kung sino talaga si Cole. Nagsimula kaming magtrabaho, oras-oras, araw-araw. Si Rafael, na isang henyo sa teknolohiya at forensic accounting, ay tumulong sa akin na mas maunawaan ang bawat detalye ng pandaraya ni Cole. Ang kanyang mga kasanayan ay napakahalaga sa pagbuo ng aming kaso. Si Mang Tonyo naman ang nagbigay ng moral support at ng insights tungkol sa internal workings ng Kensington Group. Dahil matagal na siyang nagtatrabaho doon, hindi lang kami nag-focus sa mga financial reports. Binanggit ko rin ang sinabi ni Stella tungkol kay Mr. Dela Cruz. Mr. Dela Cruz? Bulong ni Rafael. Isa siya sa mga lumang kalaban ng lolo mo. Akala ko ay matagal na siyang nawala sa eksena. Sigurado akong may connection siya sa lahat ng ito. Sinimulan naming imbestigahan ang background ni Mr. Dela Cruz at nalaman namin na matagal na rin pala siyang naghahanap ng paraan para makapaghiganti sa lolo ko. Si Stella ang naging kasangkapan niya. Unti-unting nabuo sa aming isip ang isang komplikadong network ng panloloko, pagnanakaw at paghihiganti. Kailangan nating maging perpekto sa presentation, Ava, payo ni Attorney Tan na bumisita sa safe house. Isang pagkakamali at mawawala ang lahat. Pangako, Attorney, sabi ko, hindi po ako bibigay. Gabi? Pinag-aaralan ko ang mga dokumento, pinagsasanayan ko ang aking mga salita. Ang bawat pagtatanghal, ang bawat reaksyon, naramdaman ko ang pagbabago sa akin. Ang dating Ava na mahina at emosyonal ay nawala na. Napalitan siya ng isang Ava na matalino, matatag, at handang lumaban. Isang araw, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang aking tiyan ay malaki na. Pinagmamasdan ko ang aking sarili. Hindi na ako isang simpleng asawa. Hindi na ako isang biktima. Ako si Ava Kensington. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang babaeng handang ipaglaban ang katarungan. Ang aking mga mata ay naging matalim at ang aking ekspresyon ay puno ng determinasyon. Para sa'yo, anak. Bulong ko, hinahaplos ang aking tiyan. Ipaglalaban ka ni Mama. Narinig namin ang balita. Cole had called for an emergency board meeting. He was planning to consolidate the company with a new partner. Alam kong ito ang huling hakbang niya para ganap na maagaw ang kontrol. Tumunog ang aking cellphone. Si Rafael. Ava, may bago akong nalaman. Plinano ni Cole na ibenta ang majority shares ng Kensington Group sa isang dayuhang investor. Pag nangyari iyon, wala na tayong magagawa. Kumirot ang aking puso. Kailangan naming kumilos agad. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang kakaibang kalmado. Ito ang huling laban. Kinuha ko ang isang eleganteng business suit na inihanda ko. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Cole. Bulong ko sa hangin, ang aking mga mata ay puno ng paghihiganti. Hindi mo pa nakikita ang tunay na Ava. Ang araw ng board meeting. Ang araw ng pagtutuos. Kasalukuyang nasa loob ng boardroom si Cole
Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ang kanyang tingin ay nanunuya. Gentlemen, ladies! Simula ni Cole, ang kanyang boses ay may awtoridad. Nandito tayo ngayon para formal na i-finalize ang ating partnership sa Imperial Holdings. Ito ang magiging simula ng bagong yugto ng Kensington Group. Ang mga miyembro ng board ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay nagbubulungan. Alam kong may ilang sumusuporta kay Cole at may ilang nagdududa. Sa labas ng boardroom, kumuha ako ng malalim na hininga. Suot ko ang isang elegante at matalim na business suit. Ang aking tiyan ay nakabukol, ngunit hindi ito hadlang. Sa aking tabi ay sina Attorney Tan at Rafael, at sa likod namin ay si Mang Tonyo. Handa ka na ba, Iva? Bulong ni Attorney Tan. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ako ng matamis. Higit pa sa handa, Attorney. Binuksan ni Rafael ang pinto ng boardroom. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na napalingon sa amin. Nagulat ang mukha ni Cole nang makita ako. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkabalisa. At sa isang sulok, nakita ko si Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naglakad ako papasok. Ang aking bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Tila tumigil ang oras. Cole! Matatag kong bati. At naglakad patungo sa gitna ng boardroom. Ava? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka imbitado. Galit na sabi ni Cole. Ako? Hindi imbitado? Lumapit ako sa lamesa at kinuha ang isang folder na dala ni Attorney Tan. Ngunit ako ang may-ari ng lugar na ito, Cole. Ang kanyang mukha ay namutla. Ibinaba ko ang folder sa lamesa. Ako si Ava Kensington at ako ang may-ari ng 70%, 90% ng shares ng Kensington Group. Isang bulungan ang kumalat sa boardroom. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Nababaliw ka na, Ava. Walang ganyan. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Sigaw ni Cole. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Maaring ikaw ang CEO, ngunit ako ang nagmamay-ari. At ngayon, tatapusin na natin ang paghahari-harian mo. Iniutos ko kay Rafael na i-project ang mga documents sa screen. Narito ang mga ebidensya. Panimula ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw. Mga bank statements, transaksyon sa mga shell companies, at mga pondo ng kumpanya na inilipat sa personal na account ni Mr. Cole Kensington at sa account ni Mrs. Stella Gomez na nakapangalan sa A. Gomez. Nagulat ang mga miyembro ng board. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Hindi lang yan, patuloy ko. Nalaman din namin ang inyong balak na ibenta ang Kensington Group sa Imperial Holdings, isang kumpanyang may koneksyon kay Mr. De La Cruz, isang matagal ng kalaban ng aking lolo. Ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng pamilya at sa kumpanya. Ang mukha ni Cole ay nagdilim. Si Stella naman ay halos himatayin. At hindi lang iyan, sabi ko. At huminga ako ng malalim. Mayroon pa kaming isang ebidensya, isang audio recording. Naglabas si Rafael ng isang maliit na speaker. Pinindot ko ang play, ang boses ni Cole at ni Stella. Kailangan nating siguraduhin na mawawala si Ava, lalo na ang batang iyan. Malaking sagabal sila sa plano natin. Hindi ba masyadong risky, Cole? Paano kung may makakita? Boses ni Stella. Kailangan nating gawin para maging atin ang lahat. Wala ng Ava, wala ng baby. Nagulantang ang buong boardroom. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. Ang pagtataksil, ang pagpatay. Iyan ang boses ni Mr. Cole Kensington at ni Mrs. Stella Gomez na nagpaplano ng pagpatay sa akin at sa aking walang malay na anak. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Hindi lang ito financial fraud. Ito ay attempted murder. Nagsimula ang bulungan. Ang galit sa mga miyembro ng board ay nagbubuhos. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis, kasama ang isang high-ranking official. Mr. Cole Kensington, Mrs. Stella Gomez, sabi ng pulis.
Kayo po ay arestado sa kasong financial fraud, embezzlement, at attempted murder. Namutla si Cole. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi! Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang niya yan. Ava, babayaran mo ito. Sigaw ni Cole habang kinukulungan siya ng posas. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit wala siyang magawa. Si Stella naman ay umiiyak at pilit na itinanggi ang lahat. Ngunit ang kanyang mga luha ay huli na. Habang hinihila si Cole palabas ng boardroom, tiningnan niya ako ng matalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Hindi ko ito palalampasin, Ava. Babalik ako. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ito. Ngunit hindi na ako natakot. Ang mga salita niya ay tila hangin na lang na dumadaan. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Ang sakit ay wala na. Ang galit ay napalitan ng isang matinding kapayapaan. Nakuha ko na ang hustisya para sa akin at para sa aking anak. Ang sumunod na mga linggo ay naging abala sa korte. Ang mga ebidensya na inilatag namin nina Attorney Tan at Rafael ay napakalakas. Ang testimonya ng mga miyembro ng board na nakasaksi sa pagtataksil ni Cole at ang audio recording ay nagpatibay sa aming kaso. Sa araw ng hatol, naupo ako sa front row kasama sina Mang Tonyo at Rafael. Ang aking tiyan ay mas malaki na ngayon at ang bawat sipa ng aking anak ay nagbibigay sa akin ng lakas. Nandoon si Cole. Ang kanyang mukha ay payat at walang kulay. Ang kanyang dating kumpiyansa ay nawala na, napalitan ng takot at galit. Si Stella naman ay umiiyak sa tabi ng kanyang abogado. Binasa ng huwes ang hatol. Para sa mga kasong financial fraud at embezzlement, ang akusadong si Cole Kensington ay hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Para sa kasong attempted murder, siya ay hinahatulan ng 20 days taong pagkakakulong. Natatakbo ng sabay. Si Mrs. Stella Gomez ay hinahatulan ng 5 taong pagkakakulong para sa kanyang partisipasyon sa financial fraud at attempted murder. Parang may bumalikwas sa aking dibdib. 10 taon, 20 taon, mahaba. Tumingin ako kay Cole. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Hindi niya ako nakikita. Ang nakikita niya ay ang kanyang pagbagsak. Pagkatapos ng paglilitis, nagpa siya akong bisitahin si Cole sa kulungan. Kailangan kong tapusin ang lahat. Cole, sabi ko. Habang nakaupo kami sa magkabilang panig ng salamin, may telepono sa pagitan namin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Masaya ka na, Ava? Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, Cole. Sagot ko. Gusto ko lang ng hustisya para sa akin at para sa anak natin. Anak natin. Sumilay ang nangiti sa kanyang labi. Isang nangiti na puno ng pait. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, Ava. Ang hirap. Ang pagmamaliit sa akin. Ginawa ko lang ang lahat para maging karapat-dapat ako sa'yo. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat, Cole, dahil sa paraan mo ng pagkuha ng mga bagay, sabi ko. Ang tunay na karapat-dapat ay nakukuha sa tiyaga, pagpapakumbaba at integridad, hindi sa panloloko at kasakiman. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Hindi ako humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari, Cole. Pinili mo ang daang iyan at ito ang presyo ng kasinungalingan mo. Tumayo ako. Ang anak natin, Cole, ay lalaki ng may alam sa katotohanan at hindi ko hahayaang maapektuhan siya ng iyong mga pagkakamali. Tinalikuran ko siya. Iniwan ko siya sa kanyang pag-iisa. Ang kabanata namin ay tapos na. Pagkatapos noon, sinimulan ko ang aking bagong buhay. Nagdaos ako ng isang press conference. Inanunsyo ko ang aking pagkuha sa Kensington Group at ang aking mga plano para sa hinaharap. Gusto kong ibalik ang tiwala ng publiko sa Kensington Group. Sabi ko sa harap ng mga kamera. Magiging kumpanya tayo na pinapahalagahan ang integridad, etika
at serbisyo sa komunidad. Hindi lang ito tungkol sa kita, kundi sa paggawa ng tama. Pinanood ko ang mga headlines kinabukasan. Ava Kensington, from betrayed wife to business tycoon. Ngunit hindi ito tungkol sa mga headline. Ito ay tungkol sa paghahanap ng aking sariling halaga. Nagsimula akong magtrabaho sa kumpanya, kasama sina Mang Tonyo at Rafael. Ginawa ko silang aking mga kanang kamay. Sila ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Congratulations, Ma'am Ava, sabi ni Mang Tonyo isang gabi, habang nakaupo kami sa aking bagong office na ngayon ay puno ng personal touches. Salamat, Mang Tonyo. Salamat sa lahat. Napakagaling ng lolo niyo, ma'am. Alam niya na kayo ang tunay na magmamana ng kanyang legacy. Ngumiti ako. Oo, alam niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap. Ngayon, ang syudad na ito ay tila nagsasabi sa akin ng isang bagong simula. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Laya. Lumipas ang mga buwan. Ang Kensington Group ay umuunlad sa ilalim ng aking pamamahala. Ibinalik ko ang mga pondo na ninakaw ni Cole sa mga charity projects at social responsibility programs. Nagsimula kaming mag-invest sa mga makabagong teknolohiya at sustainable practices. Ngunit ang pinakamahalagang kaganapan sa aking buhay ay nangyari sa isang tahimik na umaga sa ospital. I-push mo pa, Ma'am Ava. Konti na lang. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, ngunit ang pag-asa at ang pagmamahal ay mas matindi. Naramdaman ko ang bawat hirap, ngunit alam kong worth it ang lahat. At pagkatapos ng ilang oras ng pakikipaglaban, narinig ko ang isang matamis na iyak. Isang munting anghel. Isang baby boy. Ibinigay sa akin ng nurse ang aking anak. Ang init ng kanyang balat, ang amoy ng sanggol, at ang kanyang maliliit na kamay na humawak sa aking daliri. Tumulo ang aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng lubos na kagalakan at pagmamahal. Hello, anak ko. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ikaw ang aking himala. Pinangalanan ko siyang Elias, na ang ibig sabihin ay, ang aking Diyos ay Panginoon. Isang paalala ng aking paglalakbay at ng aking pananampalataya. Ang pagiging ina ay nagpabago sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Ang lahat ng galit at pagnanais na makapaghiganti ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng kapayapaan at ng pag-ibig na walang hanggan. Kasalukuyan akong nagpapasuso kay Elias nang bumisita sina Mang Tonyo at Attorney Tan sa ospital. Napakagwapo ng apo niyo, Ma'am Ava. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Ngumiti ako. Salamat, Mang Tonyo. Isang bagong simula, Ava. Sabi ni Attorney Tan, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Pinatunayan mo sa lahat na ang isang babae ay may kakayahang bumangon mula sa anumang pagsubok. Salamat, Attorney. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo at si Rafael. Naging matalik kong kaibigan sina Mang Tonyo, Attorney Tan at Rafael. Hindi lang sila kasama sa trabaho, kundi naging bahagi na sila ng aking pamilya. Isang araw, habang pinapanood ko si Elias, na natutulog sa kanyang kuna, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan ng pera o ng posisyon sa kumpanya. Ito ay ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang kapangyarihan na lumaban para sa tama, ang kapangyarihan na magpatawad, at ang kapangyarihan na tanggapin ang nakaraan upang makakilos patungo sa isang mas magandang hinaharap. Nagsimula akong maglaan ng mas maraming oras para kay Elias. Hindi ko hinayaang kainin ako ng trabaho. Nalaman ko ang kahalagahan ng balanse sa buhay. Ang aming bahay ay muling napuno ng tawanan at pagmamahal. Hindi na ito ang malamig at tahimik na bahay na puno ng kasinungalingan. Ngayon, ito ay isang tahanan. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Elias sa isang malaking parke,
Naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking balat. Narinig ko ang kanyang mga halakhak habang hinahabol niya ang isang paru-paro. Malaya na ako. Malaya na kami. Naramdaman ko ang isang tingin. Nilingon ko at nakita ko si Rafael. Nakatayo siya sa di kalayuan, nakatingin sa akin at kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi siya lumapit. Tila nire-respeto niya ang aming pribadong sandali. Ngumiti ako pabalik. Marahil, mayroong pag-asa para sa bagong simula, para sa bagong pag-ibig. Ngunit sa ngayon, sapat na ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Elias. Sapat na ang kapayapaan na natagpuan ko sa aking puso. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng pagbangon, pagtuklas ng sariling halaga, at ang tunay na kapangyarihan ng isang ina. Ang aking puso ay puno. Ang aking mundo ay buo na. Ang mga sumunod na taon ay naging puno ng pagbabago at pag-unlad. Si Elias ay lumalaki na, puno ng buhay at kagalakan. Ang Kensington Group ay naging isang leader sa industriya, hindi lang dahil sa kita, kundi dahil din sa aming mga advokasya. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay, naramdaman ko ang isang bagong hamon, ang pagbalanse ng aking tungkulin bilang CEO at bilang isang ina. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa aking office, narinig ko ang mahinang katok. "Ma'am Ava, gising pa po kayo?" Boses ni Rafael. "Pasok, Rafael," sabi ko. Pumasok siya. May daladalang 2 tasa ng kape. "Nag-aalala ako sa inyo, Ava. Masyado nyo nang ginagawa ang sarili nyo." Ngumiti ako ng pilit. "Kailangan, Rafael. Marami pa tayong gustong gawin para sa kumpanya." Naupo siya sa tapat ko. "Alam ko. Ngunit kailangan mo ring magpahinga. Si Elias, kailangan kanya." Tumingin ako sa kanya. Si Rafael, ang anak ni Attorney Tan, ay naging higit pa sa isang kasamahan. Siya ang aking kanang kamay, ang aking tagapayo, at ang aking kaibigan. Ngunit sa mga nakaraang buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. "Maraming salamat, Rafael," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng sinseridad. "Wala iyon, Ava. Gusto ko lang na maging masaya ka, na maging buo ka." Isang awkward silence ang bumalot sa amin. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, puno ng pag-aalala at ng isang emosyon na hindi ko pa maintindihan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Buo. Nagising ako kinabukasan na may bagong pananaw. Kailangan kong balansehin ang lahat. Kailangan kong maging buo. Sinimulan kong maglaan ng mas maraming oras para kay Elias. Nag-enroll ako sa yoga classes. Naglakad-lakad ako sa parke. At unti-unti, bumalik ang kagalakan sa aking buhay. Isang araw, niyaya ako ni Rafael na mag-dinner. Hindi bilang magkasamahan, kundi bilang magkaibigan. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa lahat ng bagay, maliban sa trabaho. Ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, ang aming mga hilig. Nalaman ko na mahilig din pala si Rafael sa classical music, tulad ko. Mahilig din siyang magbasa ng mga libro. Ang bawat pag-uusap namin ay nagiging mas malalim. Naramdaman ko ang kakaibang kagaan ng loob sa kanyang presensya. Isang gabi, habang nasa labas kami, nagsimulang umulan ng malakas. Naghahanap kami ng masisilungan. Bigla, nahawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay malambot, ngunit puno ng pag-aalaga. Tiningnan niya ako sa mata. "Ava," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay ka lang ba?" Napatango ako. "Oo, Rafael. Okay lang ako." Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ang aking puso ay bumibilis. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito ang nagmamadaling pag-ibig na naramdaman ko kay Cole. Ito ay dahan-dahan. Ito ay tunay. "Ava," sabi niya,
Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong hindi madali ang lahat. Ngunit gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Laging nandito para sa'yo, para sa inyong dalawa ni Elias. Ang kanyang mga salita ay tila bumukal sa aking puso. Naramdaman ko ang isang mainit na pakiramdam, ang init ng pagtanggap. Pumikit ako. Matagal akong nanatiling sarado ang aking puso. Ngayon, sa harap ni Rafael, tila unti-unting bumubukas ito. Hindi ko na hinintay na makauwi kami. Rafael, bulong ko at hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat. Naramdaman ko ang pagbabago, hindi lang sa aking buhay, kundi pati sa aking puso. Ang pag-ibig. Ito ang tunay na kapangyarihan. At ngayon, handa na akong buksan ang aking puso para sa bagong kabanata. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng buo at malakas. Ang sumunod na mga taon ay nagpatunay na ang buhay, kahit puno ng pagsubok, ay puno rin ng pag-asa at bagong simula. Si Elias ay lumalaki bilang isang matalino at masayahing bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagmamahal. Ang Kensington Group ay patuloy na umuunlad, isang testamento sa pagiging matatag at may integridad nito. At si Rafael, ang aming pagkakaibigan ay dahan-dahang lumago, nagiging mas malalim at mas makabuluhan. Naging bahagi na siya ng aming buhay ni Elias. Siya ang tumutulong sa mga homework ni Elias, naglalaro sa parke kasama namin, at nakikinig sa aking mga iniisip at pangarap. Isang araw, habang nasa beach kami, pinapanood namin ang paglubog ng araw. Si Elias ay masayang naglalaro sa buhangin, bumubuo ng sandcastle. Naupo si Rafael sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Masaya ka ba, Ava? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tiningnan ko siya at ngumiti ako. Ang nangiti ko ay sinsero mula sa puso. Higit pa sa masaya, Rafael, sagot ko. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging parte ng buhay namin ni Elias. Walang anuman, Ava, sabi niya. Ang makita kang masaya. Iyon lang ang gusto ko. Bigla siyang lumuhod. Kinabahan ako. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Isang singsing. Simple, ngunit elegante, na may isang maliwanag na bato. Ava Kensington, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit alam kong gusto kong maging bahagi ng bawat bukas mo at ng bukas ni Elias. Papayag ka bang maging asawa ko? Nalaglag ang aking panga. Hindi ko ito inaasahan. Ang aking puso ay bumibilis. Tumingin ako kay Elias, na ngayon ay nakatingin na rin sa amin, na tila nauunawaan ng lahat. Bumalik ang tingin ko kay Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kaba. Ang dating Ava, na puno ng takot sa pag-ibig, ay wala na. Ngayon, ang Ava na ito ay handang umibig muli. Oo, Rafael. Oo, papayag ako, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kagalakan. Tumayo siya. Niyakap ako ng mahigpit. Hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa at pangako. Nagpalakpakan si Elias. Masaya. Tila ba naiintindihan niya ang lahat? Ikinasal kami ni Rafael sa isang tahimik na seremonya, kasama ang aming pamilya at mga malalapit na kaibigan. Si Mang Tonyo ay ang aking abay at si Attorney Tan ang naghatid sa akin sa altar. Si Elias ang ring bearer. Napakasaya ng araw na yon. Ang aming bagong pamilya. Buo. Ngunit hindi ibig sabihin na nawala na ang aking pagiging isang matapang at independenteng babae. Patuloy akong namumuno sa Kensington Group kasama si Rafael bilang aking CEO. Nagtutulungan kami. Nagpapalitan ng ideya. Ang aking buhay ay naging isang testamento na ang isang babae ay maaring magkaroon ng lahat.
pag-ibig, pamilya, at karera. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas, pinapanood ang mga bituin. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Si Elias ay tulog na sa kanyang kwarto. Alam mo, Ava, sabi ni Rafael, ang buhay mo ay parang isang pelikula. Punong-puno ng drama, twist at pag-asa. Ngumiti ako. At ikaw ang naging happily ever after ko, Rafael. Hindi, sabi niya, at hinalikan ng aking noo. Ikaw ang happily ever after mo. Nahanap mo ang sarili mo. At ako ang maswerteng bahagi ng iyong kwento. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng pighati. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, pagbabago, at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang babae na piniling lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang araw na gumuho ang aking mundo ay naging araw na nagsimula ang aking tunay na buhay. At sa bawat bagong umaga, alam kong kasama ko si Rafael, si Elias, at ang lahat ng pinaglaban ko. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang pag-ibig ay laging mananaig, at iyon ang pinakamagandang kwento sa lahat.